Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Sa kasalukuyan, mga pangyayari, tila ba natatarantara si Presidente Kuting Jr. at ang kanyang asawa na si Lizata Nasmags matapos silang supalpalin ng matinding katotohanan na lumalabas kamakailan lang. Sa isang mainit na pahayag, ibinunyag ng isang kilalang whistleblower ang umano yung mga anomalya at katiwalian na kinakasangkutan ng mag-asawa. Ayon sa naturang whistleblower, sangkot si Lisa Tanasmag sa malawakang smuggling na iba't ibang produkto na nagdudulot ng malaking pagkalugi sa ekonomiya ng bansa. Hindi nagtagal matapos ang pagbubunyag, lumabas ang iba't ibang ebidensyang nagdidiin sa mag-asawang kasama ang ng mga dokumento at testimonya ng ilang mga kasangkot sa illegal na aktibidad. Dahil sa mga pangyayari, si Presidente Kuting Jr. ay tila nawalan na ng lakas ng loob at hindi na nagpapakita sa publiko. Nagpa siya umano itong magtago muna upang umiwas sa mga batikos at posibleng pag-uusig. Ang kanyang administrasyon naman ay nahaharap sa matinding pressure mula sa iba't ibang sektor ng lipunan na humihingi ng agarang investigasyon at hustisya. Samantala, ang mga taga-suporta ng presidente at ng kanyang asawa ay nanatiling tahimik at hindi pa nagbibigay ng kanilang opisyal na pahayag ukol sa kontrobersya. Ang sambayan ng Pilipino ay patuloy na naghihintay ng malinaw na sagot mula sa palasyo. Ayon sa ilang mga eksperto, ang kasalukuyang issue ay isang malaking dagok sa administrasyon ni Presidente Kuting at posibleng magdulot ng matinding krisis sa pamahalaan. Kundi hindi agad maayos, maaaring humantong ito sa pagbaba ng kumpiyansa ng publiko at mga investor sa pamumuno ng kasalukuyang administrasyon. Patuloy ang pagbabantay ng mga mamamahayag at mga tagapagbantay ng gobyerno sa susunod na mga hakbang na gagawin ng mag-asawang nasa gitna ng kontrobersya. Ang sambayan ng Pilipino ay umaasa na ang katarungan ay mananaig at ang katotohanan ay magbibigay daan sa isang mas maayos at matatag na pamahalaan. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Kailangan na ho ba nating manawagan na magbitiw na sa pwesto itong ating pwede na ho talaga natin tawaging presidenteng bangag. Pwede na ho natin siyang tawaging bangag kasi yung video na yan, hindi niyo pwedeng sabihing AI yan. Hindi niyo pwedeng sabihing AI yan. Balita ho natin yung mga kasamahan natin, pinasertipikahan na yan, pinaforensic na yung video na yan. Kaya abang-abang lang para makita nyo. Kasi kung nakuha yan doon sa original na merong copy noong raw video, yung original na video yan, at in-upload o pinagpasa-pasa o kinuha doon sa mismong device na kung saan kinuhanan yung video na yan, yung mga metadata ng video na yan, location, oras, kung anong klaseng device yung pinangkuha, nandun ho lahat yan. Hindi ho pwedeng baguhin yon. Pwedeng baguhin, pwedeng burahin yung mga yon. Pero kung nakuha yan doon sa original na device na pinagkuhanan ng video at nandun yung mga metadata, yung location, oras, yung device, kung ano yung model, lahat ho nandun yon. Kaya hindi ho pwedeng sabihin AI yan. Hindi ho pwedeng ganun yan. Kaya para doon sa mga Talyanista at ensaymada, hawak lang kayo na maigi sa inyong mga upuan. Patikim pa lang yan. Kaya yan ang inuna para maibagsak nyo na yung inyong argumento na AI yan. Yung susunod kaya, kumusta naman? Tingnan natin kung AI pa rin ang inyong argumento sa mga susunod na video. So, tingin ho natin, itong mga may hawak sa video na to, nandyan, di ba, naka-folder, pagkabukas nila, merong 4 na video, o 5. Alin ba sa 5 na yan yung ilalabas natin? Yung pinaka-strategic na, kumbaga, mababasag na natin yung argumento nila una pa lang. Unahin natin to kasi ang sasabihin nila, AI yan. Paglabas nung 3, sa 5 magkakaibang okasyon, merong larawan at video, itong si Marcos Jr. Naku po. Yari ka dyan, Brad. Pati yung buhok, pati yung strand ng buhok, mapipeki ba yan? Hindi mo mapipeki yan. At base sa ating nakitang video na yan, base sa ating nakitang video na yan, tama ho yung kalidad ng video doon
sa taon kung kailan kinuhanan yung video na yan. Hindi, yung kasi mga bagong smartphone, maliliwanag ho yung mga video niyan. Malamang dyan, yung pinangkuha dyan, Nokia. Yung mga lumang, di ba, yung mga lumang, sinimplihan, kunyari, nagte-text siya, yung ano pa, yung marami pong pindutan, malamang ganun ho yung pinangkuha dyan. Ganun ho yung quality ng mga video ng mga yan. O ilan na yung natitira kay Tambaluslos? O 5 out of 5 na lang, yung 10 out of 10 mo. O paano ba yan? Ano, ubusin na ho ba talaga natin itong 10 out of 10 itong si Tambaluslos? Issue ng korupsyon. Anong nangyayari? Anong nangyayari sa pamahalaan? Napakatalamak na naman ho ng korupsyon. Pagdating sa korupsyon, yung 5 out of 10, edi 4 out of 10 ka na lang. O pagdating sa illegal na droga, lumaganap na naman yung illegal na droga ngayon sa ating bansa. O yung 4 out of 10 itong si Tambaluslos, kasi binabawasan ho natin kada 10 out of 10 eh. 'Di ba? Para maisa-isa natin at mailatag natin sa ating mga kababayan kung ano yung mga kalokohan nitong administrasyon na 'to. Yung 10 out of 10 ho niya, 3 out of 10 na lang ngayon. O illegal na droga, lumalaganap na naman. O 3 out of 10. O bawasan pa ho natin yung 3, gawin ho natin 2. O pagka merong illegal na droga, kasunod ho niyan, krimen ho ang kasunod niyan sigurado. Lumaganap na naman ho ang krimen ngayong mga panahon na 'to. Wala nga mga datos gayon na ilinalabas na bumaba ang krimen. Hindi ho, wala ho silang mailabas na gano'n, eh. Kasi talagang kitang-kita sa kalsada napakaraming nangyayaring holdapan, snatchan, napakarami ho. Ilan na? 2 out of 10 na lang, sir. Ano, tutuloy pa po ba natin 'to? Kasi pagka tinuloy natin 'to, mauubos talaga yung 10 out of 10 mo. Sigurado natin yan. 10 out of 10 mo, mauubos yan. Yung issue ng KOJC, malayang pamamahayag, 2 out of 10, o 1 out of 10 na lang. Sinisiil ng administrasyon na to. Pagtatanong lamang ang ginawa nitong si Ka Eric at nitong si Dr. Lorraine Badoy, ano hong ginawa ng administrasyon nitong si Bangag? Pinakulong yang si Doc Lorraine at itong si Ka Eric. Yung 10 out of 10 mo kanina, 1 out of 10 na lang. Ano, ubusin na ho ba talaga natin? O isa na lang, 0 out of 10 na tong si Marcos Jr. Bagsak ho ang mabibigay nating grado dito sa ano na to, dito sa pangulo na to. Yung ginawang pang-aabuso ng PNP, sa pangunguna ni Marbil at nitong ni Abalos at siguro utos ng kanilang pagsama-samahin na ho natin dito sa pinakauli, yung pagiging entitled nitong si Lisa Araneta Marcos, yung ginagawa niya sa publiko na panghahablot ng alak, yung ginawa ng PNP, DILG diyan sa mga miyembro ng KOJC na kung saan nagresulta sa pagkasawi ng ilang mga miyembro ng KOJC. Ano pa ho bang ginawa ng administrasyon na to? Napakarami ho. Kulang yung 10 out of 10 mo, Tamba. Dapat ginawa mong 100 out of 10 dahil kulang sa akin yan. Uubusin ko talaga yan. O 0 out of 10 na. From 10 out of 10, ginawa ho natin 0 out of 10. Itong banat nitong si Tambalus na I would grade the president performance at a solid 10 out of 10. Anak ng Petrang Garapata. Huwag mo nga kami lokohin, Brad. Huwag mo kaming lulukuhin. Matagal, eleksyon pa lang talagang linuloko nyo ng isang bayang Pilipino. Mulat na kami. Mulat na kami. Hindi yung mulat na kagaya ng pinsan mo, hindi natutulog sa sobrang pagkamulat. Ibang mulat yung pagkamulat namin. Huwag mong ihalin tulad sa pagkamulat ng pinsan mo. Yung pinsan mo, iba yung pagkamulat niya eh. Ipe-play ba natin to? Nakita nyo na yan eh. Diyan lang ho yan. Yaan ang magsisilbing reminder sa mga Pilipino na kung ano man ang makita nyong kapalpakan sa administrasyon na to, resulta ho yan ng paggamit ng ipinagbabawal na pulburon ng presidente na to sa mga nakalipas na panahon. Tandaan ho natin, ang taong gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon, kahit titinigil pa yan, meron pa rin kumbaga, yung mga epekto niyan, long term ho. Hindi ho basta-basta nakukuha sa rehabilitation yan. Kahit na nagpariha pa yan ng ilang linggo, hindi ho makukuha sa ganoon ang epekto ng ipinagbabawal na pulburon. Yung pangaba niya, napipigilan niya. Hindi ho niya mapipigilan ang panga niya dahil yaan ay mga epekto na hindi na pwedeng i-reverse basta-basta. Hindi na ho kasi kumbaga yung utak mo, nag-shrink na. Yung mga neurons mo, nagkanda putol-putol na. Kaya wala na ho. Yung mga, at least, sa mga Pilipinong nagtataka, nangako naman to, normal naman nung panahon ng kampanya. Ang gaganda naman ng mga pinangako, binoto ko to dahil gusto ko yung ginagawa ni Duterte, continuity. At least ngayon mga kababayan, itong mga gagawin na mga susunod na kabang nitong ating Presidenteng Bangag, mapapaganito na lang kayo.
Okay. Naiintindihan ko na. Kaya niya ginagawa yan kasi bangag siya. Ganun lang ho yun. Ibahagi niyo ho to sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya, para malaman ho nila kung gaano tayo pinagloloko nitong administrasyon, nitong si Marcos Jr. Eto na ho mga kababayan. Eto na. Eto na. Papakinggan natin ang reaksyon nitong si Dr. Loring Badoy kaugnay dyan sa pinipigilan pero hindi kayang pigilan. Meron bang gano'n? Pinipigilan. Ginugurgur ho yung mga channel, yung mga pages na naglalabas ng video na 'to. Pero tayo, siyempre hindi ho tayo magpapatinag diyan. Makikita niyo pa rin ho sa PH Update Channel. Ito na ho, si Dr. Lorin Badoy, isa ho sa mga sinusundan at pinapakinggan ho natin. Pagka kasi ho yung alin na yan na nagsalita, ramdam ho natin yung pagmamahal, no, yung passion niya sa pagmamahal sa mga Duterte, lagi niyang binabanggit, binibida itong alin na 'to talaga pagka siya nagsalita ang bida si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun, sana yung mga kasama natin, maging gano'n din ho tayo. Hindi si PH ang bida si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kanino ho ba natin nakita yung maayos na karsada, matahimik na pamayanan? Kanino ba? Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kung siya ho ang ibibida natin dito sa PH Update, gano'n ho talaga. Kung paano siya ibida nitong si Dr. Lorraine Badoy, gano'n ko din ho siya ibibida sa inyo. No? Gaya-gaya si PH. Ganun talaga, bida si Tatay Diggs, ano magagawa natin? Si Tatay Diggs ang bida, hindi si PH ang bida. Hindi si Tamba ang bida, hindi kung sino man ang bida si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito na ho, si Dr. Loring Badoy. Maraming salamat at sinasabayan ninyo kami sa isang napakahalagang episode ng Pilipinas Nating Mahal. Ang SMN ay special coverage pala ng SONA, State of the Nation Address. Yes. Matutuloy ba? Mamaya yan, Dr. Rain. Yes. At maraming salamat, Doc and Miss Ina at sa ating mga kababayan. Muli nagpapasalamat tayo sa kanilang pakikiisa sa programang ito. Dahil alam naman natin, Ma'am, Miss Ina, mga kababayan, kung gaano ka-importante ang SONA. Yan. Kaya hindi natin palalagpasin na mapakinggan din ng ating mga kababayan sa lahat ng sektor ang hinaing ng bawat isa. Dahil dito sa SONA, inaasahan ng bawat Pilipino ang kanilang kinabukasan. Kung saan ba patungo ang kanilang direksyon sa buhay. Mula sa sektor ng agrikultura, sa mga mangingisda, sa ating mga fisher folks, at sa lahat ng iba pa, especially ang nasa laylayan. Dahil napakaraming mga issues na kinakailangan natin bigyan diin at bigyan linaw kung bakit nagkakaganito na instead. Kasi ma'am, alam naman po natin, di na tayo paligoy-ligoy pa. Di ba, may mga binitawang pangako. Yan, every time may SONA, pangako te. At tungkulin mo to sa taong bayan. Paano mo aasahan yung mga pangako, especially ng isang pangulo, kung may mga bagay na may nakikita ka o mapupuno ka, okay lang kung maliit na bagay. Pero ma'am, napakalaking bagay. Hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ito pong nakaraan, ito pong bago lang, tinahimingan pa, ngayon SONA pa naganap, ma'am. Yeah. Inilabas po ang stolen, I don't know if it's stolen, yeah. May paganyan-ganyan pa. Grabe pare, iba yung tao. Ganun yung tao, ganun yung ano niya Ito. Pakita ko sa inyo. Meron pa siya nalalaman pa ganyan. Ibang tama pare. Balik natin siya dyan. Diyan ka lang. Marcos Jr. Ninoko mo kami. Alam mo, ganyan napapala ng mga manluloko. Ninoko mo kami. Mali yung ginawa mo, sir. Nangako-ngako ka, ngayon sinisingil ka na, kami binabalikan mo, kami pinangakuan, ngayon kami maniningil, ng utang ka sa amin ng boto, inutangan mo kami ng boto. Sa paniniwala namin na babayaran mo kami noong iyong mga pinangako, ipinahiram namin sa iyo yung aming mga boto. Ngayon, noong sinisingil ka na namin, pinapakulong mo kami. Pinapahiya mo kami. Ganun ang ginagawa ko, literal na ginagawa ni Marcos Jr. Sinisiil mo yung karapatan ng mga nagpautang sa iyo ng boto. Reminder lang ho pinautang lang ho namin kayo ng boto namin. Hindi porket binoto namin kayo, gusto na namin kayo dyan habang buhay. Pagka yung boto namin, na-realize namin na mali kami, pwede ho namin sabihin na, oy, yung pinangako mo, panindigan mo, yayariin ka namin. What I mean na yayariin,
talagang babanatan ka namin sa social media. Ngayon sinisingil ka na namin, kami pa masama, gano'n ba yun? Kami na nga nagpautang ng boto, ngayong naghihirap na kami. Hirap na ang sambayan ng Pilipino, maniningil na kami doon sa inutang mong boto. Tapos, ikaw pa galit? Sinusubukan mo kami bayaran ng installment, papiso-piso yung ayuda na pinamimigay mo. Hindi naman dapat ganun yun. Nangutang ka sa amin ng boto, i-deliver mo yon ng resulta. What I mean resulta, yung pinangako mo, hindi yung ayuda na pinamimigay nyo ng pinsan mo. Diretso tayo. Isang video footage kung saan nakita po natin, ito kasi yung milyong-milyong Pilipino na hinihingi po. Asaan na po ang video? Ma'am Rain, ano pong masasabi niyo dito sa inilabas na footage po sa Boljak TV ni Miss Maharlika sa paggamit po ng ipinagbabawal na gamot. Napanood po ninyo, tama, Ma'am Lorraine? Yes, napanood ko. I'll be very frank, no, napanood ko yun even before pinakita ni Maharlika. And I was told, Ina at Franco, mga kababayan, that this has been authenticated. Double authentication ito. Meaning, number one, yung isang authentication niya on 2 levels is that it is not a fake. It is indeed authentic. And then number 2, on the second level, that it is indeed Bongbong Marcos that we see. Now, Ganon ho katindi. Ganon ho katindi yung mga nalagabas yan. Iniisip pa lang ng mga bangag, ng mga bayarang ensaymada at talyanista, kasi yun ang nire-rebat nila eh. Meron na hong authentication. Kumbaga pinasuri na sa mga eksperto. Hindi pinasuri sa mga bayaran ha. Pinasuri ho sa mga eksperto. Na ang video na yan. Di ba sabi ko na merong metadata yan. Merong mga detalye yan na kung saan noong kinuhanan yung video, naka-embed ho yan, kumbaga nakasiksik dyan sa video na yan. Pagka kinalkal ho yan ng forensics, lalabas ho yan mga detalye na yan. Meron ho silang pag-extract ng mga detalye kung saan kinuha, anong oras kinuha, anong device na pinangkuha, lahat ho yun, lalabas yun. Makikita ho sa forensic yun. At para doon sa dalawang authentication, kung si Marcos Jr. at kung gaano katotoo yung video. Kaya talaga wala hong lusot dito si Marcos Jr. Ano bang hinihintay mo, Makoy? Magsosona ka pa? Every time na nagsasalita ka, sir, na pumapasok sa utak ng mga nakikinig sa'yo, bangag ka. so, like I said, this wasn't the first time na nakita ko itong video na ito. Pero tuwing nakikita ko ito, para ako nasasampal talaga. Ang lungkot-lungkot ng pakiramdam ko, no, na how did we get to this point? Paano umabot ang Pilipinas sa ganitong level, no, na ang ating Pangulo ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. No, so it's so shocking kasi on so many levels, no, and somebody who because no, as every Filipino family has been touched with something like this. Balita ho natin, napakalakas ng ulan sa Manila. Yun daw sinetap na, yung sinetap na LED, para sa, anong tawag dito, sa zona nitong si Marcos Jr. natumba, wasak. Yan ang sinasabi natin. Pati ang panahon, umaayon, umiiyak. Umiiyak ang, yung panahon sa mga kasinungaling ang sasabihin nitong si Marcos Jr. This drug addiction, no? I know what it's like, no? I have family members who were in the grip of an addiction, and let me tell you, they cannot even manage their lives. That in fact is the very definition of a drug addict, no? Hindi niya kaya ang kanyang buhay, and much less a nation of 120 million Filipinos. And this is why Dapat habang malakas yung ulan, pagka tumila, dapat paanda rin na yung helicopter nitong si Marcos dito. during this important day, now what I can tell you is that this president has brought a sparkling country to its destruction. At ito pala yon. This is what I see. No, I don't know if we can see, if we can show it, no, because this is another state of the nation. This is what has happened under the watch of this president. Everybody in media is so afraid. No, tinatakot nila ang media. Now we cannot freely express. We cannot show. Look, this is a video that we want to show you. No, this is what they're doing. This is what they've done to SMNI
And all, in fact, SMNI na lang ang matapang na nagsasalita ng ganito kasi seryoso kami dito. Seryoso si Pastor Quiboloy nung tinayo niya ang SMNI. Truth that matters and that we want to rebuild our nation and that we are redefining press freedom. No, talagang tatayuan namin yan. Those are not mere words. No? For a president whose words have no meaning, we are the exact opposite and we know that. No? It's not anymore nagbibida, hindi kami nagbibida dito, kundi nakita nyo naman talagang we are paying the consequences. No? Niyayakap namin ang responsibilidad namin sa inyo, pero ito ang ginawa ni Bongbong Marcos sa Pilipinas. Ito ang state of nation natin. Correct. Ang pagwawata ng ating mga napakahalagang mga karapatan natin. No? Yes, correct, Yeah. Ma'am Lorraine. Actually, gusto nga natin bigyan linaw to. Yeah. Dahil, Ma'am, Yes. tuwing mayroong isang adik sa isang pamilya, Oh my. ito ang pinag-uugatan ng pagkasira ng buong pamilya. Yes. Imagine, ang isang pangulo na pinamumunuan ng buong bansa, Yes. how damage can it brings to every Filipino, not just a family, everyone. That's why it's very clear. That's why there are relentless issues that keeps on coming every single week. There are times every day. Di natin, like for example, ito, another issue like PCSO na unresolved. At marami pang iba. Ito ba nangyari sa mga nakaraang administrasyon? Ito nga po yung ating gustong bigyan daan, Miss Ina. Franco, Dr. Rino, the irony is, yung predecessor niya, no, former President Rodrigo Duterte, grabe yung kampanya kontra illegal na droga. And yet, ngayong sumunod sa kanya, itong si Pangulong Bongbong Marcos, yung kanyang pangalan, talagang dawit sa illegal na droga. At itong natanggap natin, no, napanood natin din yung video, ay talagang ito na ang mas malaking dahilan para mag-demand yung call na magpa-drug test po kayo para to clear everything. Kasi we don't want to say na, oh, we're just destroying the president because of the political climate now, Oh, lalo how na yung can ginawa. that be? We campaign for Exactly. him, no? How Exactly. can that be? Yun yung sinasabi natin ngayon na, ayun, abangan natin yan. Ewan ko lang kung nakarating na to kay Pangulong Bongbong Marcos bago ang kanyang State of the Nation address. You should really address this kasi kumakalat na po ito ngayon sa buong sanlibutan. At una tong pinlay sa sa abroad din. Na Ina Franco, no? Ang narinig ko, in the millions na ang naka-view nito. Yeah. No, so this is not just a test for the president, no? But it is also the test, the moral fiber of our society is being torn right now. Correct. And the test is on our leaders, on our elders, on every Filipino citizen, no? Even the congressmen and the senators who are going to go to that sauna, are you still going to go to that sauna after having watched that video of this president snorting cocaine? Are you still going to do that? No. So I'm just saying, no. I'm just saying, this is really a test for every Filipino, and we are calling, no, on the moral ascendancy of every Filipino to protect our country, to protect our people. No? After watching that video, ano yung nararamdaman ninyo? Ako nga, ilang beses ko nga napanood, para ako nasasampal each time. And one time na inaiyak ako talaga, naawa ako sa Pilipinas. Yes. Actually, Ma'am, isa lang dito, no? Yung hindi ako makaget over talaga. Yeah. Itong yung pinakamalaking drug hole sa kasaysayan ng ating bansa. Grabe to, Ma'am. Nakita mo naman kung paano inaawat ng ating Pangulo, yung isang pulis, na halos hindi niya alam kung paano mag-explain sa mga kababayan. Siguro hindi marunong magsinungaling din. Yeah. Hindi rin nahihiya din siguro dahil wala siyang masabi. Oh, pero 10 out of 10 daw siya, sabi nitong si Tambalos Rose. 10 out of 10. How can a Diba? president, di ba? From that act pa lang From that act, from that scene, yung scenario, everything, sabi ko, my God, man, what's happening? And the fact that the president were trying to protect that police is very funny. Parang isang pambabalahura sa bawat Pilipino, sa bawat foreign, sa bawat mga dayuhan na makakita ng ganung video. Like for example, ito, yung nangyari yan. Nandiyan din si DILG Secretary. Naku po, pinagsama talaga. So very... Well, because there are also whispers about Secretary Abalos using cocaine. And we are in a position as citizens of this country to demand transparency. And to ask the Secretary, are you also using yung illegal na mga droga? No? I mean, because the whispers are so loud.
No, and we are in a position to ask that and to demand an answer. And for them, it is their accountability to respond to the point where we are satisfied with their answers. Yeah. Yes. Kaya nga, Ma'am Noreen, isa sa mga bagay na gustong-gusto natin ay siyempre tumugon naman ang ating Pangulo, magsalita siya patungkol sa inilabas. Hindi ko alam, bagay nga sinabi ni Ina bago lang, na kung napanood na po ba ito. Sa akin, malamang sa malamang. Oo, Alam naman, Baka Sila pinapahan naka-ready ito na yung para mga tao. ano, Yeah. supili na naman Yeah. ang karapatan natin. Kagabi pa lang ho, naghahanda na yung mga troll. Balita ko, binrief na sa liha. Ngayon, isa yung speech nila eh. Ang daming naniwala, kesyo ganon, fake, halata naman, ganyan. Huwag kayong mag-expect ng magandang quality ng video 10 years ago ha. Or 15 years ago. Talagang walang kakayahang mag-isip ng pangsarili. Kailangan pinifeed pa sa kanila. Na ibunyag itong katotohanan. In fact nga, as soon as pinalabas, no, it was taken down. Yeah. So talagang nakaabang sila diyan. And Franco, I like what you said, no. You said something here. Parang nahihiya yung police Yes. officer. Yeah. And yet his president walang hiya, no? Hindi nahihiya. And walang kapasidad mahiya. Tingnan mo naman yung it's so cringing, no, na napanood mo ito. Yeah. It's so amateurish. And you can see the caliber of thinking that's going on here. And as a medical doctor, that concerns me because now it really ties up very clearly with the video that that Maharlika just showed us, no? That just showed the whole world. This botched up and bungled up and talagang pure buffoonery na spectacle ng drug bust na yan na wala namang Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.